dumako na muna ho tayo dito kay BP Sara Duterte. May nahalungkat lang po kami, may nakita lang po kami, mga boss chief amo, sir. Ito o, Pogo. Ayan o, Pogo. Lalakihan ko lang po, mga kababayan. Sabi dito, September 3, 2024, Cebu. Di ba nung panahon ng tatay yung panahon ni dating Pangulong Duterte, diyan po nagpasukan yung Pogo eh. Diyan po nagsiusbong yung mga Pogo, mga kababayan eh. Di ba? Sabi pa nga nila, ang Pogo, mabuti sa Pilipino. Ang Pogo, kikita ng limpak-limpak sa tax. Ang ending, yung mga Pogo, hindi nagbabayad ng tax. Maraming mamamayang Pilipino ang makikinabang sa Pogo. Ang ending po, nagpapadala sila ng mga iba't ibang mga Chinese o Chekwa dito sa Pilipinas with matching ipit ng 10,000 doon sa kanilang pasaporte. Di lang ako sure kung may kaugnayan nyo sa Pogo. Mga naka face mask pa, mga naka, ano tawag natin dun dati? PPE pa. Yung mga Chinese habang papasok sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon, nakita ko lang ito. Sabi dito, mga bossing, Cebu Pogo raid uncovers photos of arrested owner. No, sino kaya dito? Yung nakadilaw o etong isa? Pero si Vice Presidente yung nasa gitna, son with Sara Duterte and Amy Marcos daw ho, mga kababayan. Iusog natin. Ito si BP Sara, tapos ito, si Amy Marcos. Siguro kaya hindi makabitaw si Senadora Amy Marcos doon sa mga Duterte. May iniingatan siguro ganito. O siguro sasabihin, lagot ka sa amin. Pagka ikaw ay bumaliktad sa amin, yari ka. May masisiwalat sa iyo. Sabi dito sa balitang ito, mga kababayan, Manila, Philippines, the raid in a resort in Lapu-Lapu City believed that to be an illegal Pogo hub has uncovered the owner's photo with prominent political personalities. No, hindi. Ibig ko kayang sabihin nito, sila po ay protector niyang mga yan. Lalo na ho, nag-usbungan po yung mga Pogo, mga kababayan, at ang nagpapasok niyan ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ho kaya ibig sabihin sila ang nagpoprotekta sa mga ito. The raid in a resort in Lapu-Lapu City believed to be an illegal Pogo hub has uncovered the owner's photo with prominent political personality. Raiding officer found photo of Zhao Lao, a Chinese national who owns the raided tourist garden resort, and his son with Vice President Sara Duterte. Ito siguro, no? Ito yung may-ari, si BP Sara, at yung anak. At yung anak, mga kababayan. In the undated photos obtained by BNC, Zhao and his son, checkered polo, were photographed with Duterte based on the background. It appears as if three attended a birthday party. Close. Mga bossing. At ayan si Senadora Amy Marcos. Ang naiisip ko, nababasa ko lang ho dito. Sa akin lang ho ito, opinion ko lang ho, mga kababayan. Siguro, ikaw, saan ka lulugar? No? Ilalaglag mo kami? Pag nilaglag mo kami, laglag ka din. Kasama ka din sa amin. Yari ka. Kaya naman, yung isa, mga kababayan, ayun. Hindi po mapakali, hindi alam kung saan pupunta. Kaliwa ba o kanan? Nakita nyo naman ho, nung panahon ng eleksyon. Kaliwa ba o kanan? Hindi alam kung saan pupunta ho Kaya lang, buko ni Panelo, si Senadora Amy Marcos. Bakit daw ho? Kasi wala naman daw hong ginawa yung Senadora. Nung kinakalampag nila Bongo at ng Vice Presidente, yun pong Villamor Air Base para makapasok doon sa pag-aresto kay dating Pangulo. Di ba? Tapos sabi eto na lang nung wala nang pumapansin sa iyo, nung ang boto mo kakaunti na lang, o nung ang ratings mo doon sa eleksyon kakaunti na lang.
'Di ba? Saka ka nagsabi na, "Oh, Duterte kami, Pilipinas, Duterte pa rin." Oh, saka naggaganon 'no? Wala nang makapitan, eh. Siyempre ho nung napansin ng mga loyalista, nung napansin ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na talagang maka-Duterte sila, o ayun iniwan na. 'Di po ba, iniwan na. Oh, nung iniwan na at ramdam niya na, "O sige, tutuloy-tuloy na ako. Duterte ako." Oh, nabuko yung galawan ho, mga bossing. Ulitin ko, kumbaga pag-aanalisa ko lang po sa sitwasyon, siguro kaya hindi makawala itong si Senadora Amy Marcos sa mga Duterte dahil meron siyang mga iniisip na mga ganito, mga kababayan. Sabi ni Bagong Lipunan, ayan, kaibigan natin niya si Bagong Lipunan. Ano ang source nila? Pader daw. Pader daw. Oh, sabi ng mga DDS, pader. Yan yung pader na pinakita ni Maharlika. Oh, mamaya natin pag-uusapan yan, mga bossing. At eto pa ho, mga kababayan. Speaking of Pogo, mga bossing, dakuin po natin si Harry Roque na ang sabi po, no, ang sabi po ni Jaime Santiago na direktor ng NBI, anong kabaklaan na naman yung pinagsasasabi mo, Roque? Anong kabalbalan? Anong kabalbalan na naman ang pinagsasasabi mo, Roque? Kahit ano daw pong iwas ni Roque sa Pogo, mga bossing. Ayon po ito sa PAOK, mga kababayan. Shout out doon sa mga PAOK o doon kay Winston. Tama ba? Winston Garcia, mga bossing, yung nangunguna dati sa PAOK. Shout out sa inyo, matatapang kayo. Talagang pumapasok ng mga Pogo ito. Kahit anong iwas po ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, yung kanyang pangalan ay bumabalandra pa din po sa Pogo. Ano? Ayan, no? Basahin nyo po, no? Pero babasahin ko para sa inyo. Harry Roque's name keeps cropping up in Pogo's documents, testimonies. PAOK. Alam nyo po, mga kababayan, ang paulit-ulit na sinasabi po ni Harry Roque sa labas ng bansa sa mga kapwa natin Pilipino at kada po magsasalita si Attorney Harry Roque, mga kababayan, sa kanyang page o sa kanyang YouTube or kung saan man, no? Lagi niyang sinasabi ang dahilan daw po, mga bossing, ginigipit daw po ng gobyerno ng Pilipinas si Harry Roque. Yun po yung lagi niyang sinasabi, mga boss.